naman nandito nga yan at tinutulungan ako. Nakita niya nga na nahihirapan talaga akong maglagay nito. Kaya naman sabi niya nga sa akin, tutulungan na nga daw niya ako para daw mas mabilis nga talaga akong mayari dito. Pinipilit ko pa rin kasi talaga na kahit sa isang linggo ay makapag-exercise nga talaga ako kahit madami talagang ginagawa. Napakadami ko na nga pinawis kaya naman na mahinga na nga muna ako. Tapos maya-maya uminom na nga din ako ng tubig. Sumasabay nga din pala sa akin ng exercise si Kai. Lakas daw kasi siya kumain kaya naman need niya rin daw talaga to. Pero minsan tinatamad talaga yan. Kasi yung paglalaro lang naman daw niya ng badminton ay sulit na daw yung pawis sa kanya. Sobrang nag-enjoy nga si Kyle dito kaya naman ayaw talaga niyang tigilan. Sobrang effective nga talaga nung waist trainer belt na ginamit ko kanina. Talagang lalabas ang pawis mo. Nung kinahaponan naman, nagyaya nga yung daddy ni Kyle na pumunta sa bayan. Bibili kasi siya ng pyesa ng motor niya. Sakto naman, tapat nga nito ay kay Lisa's Bake Shop. Kaya naman, bumili na nga rin talaga ako dito ng merienda. Siomay nga yung binili ko dito dahil wala na nga yung binibili ko talaga dito at favorite ko sa kanila. Palabok dahil mabilis talagang maubos yun. Amoy pa nga lang talaga nito, nakakagutom na. Ilagay ko na nga yung toyo at chili niya. May bawang naman nakasama to pero hindi nga ako mahilig doon kaya hindi ko na nilagyan. Grabe, first bite, sobrang sarap at mapapa-thank you Lord ka na lang talaga. Nakatingin nga sa akin yung daddy ni Kyle kaya naman inalok ko. Sabi niya nga ay mamaya na lang. Katatlo nga ako dito at nilubayan ko na nga muna dahil baka maubos ko pa. Juice ko po. Next ko naman kinain itong buko panda nila. First time ko pa lang din talagang makakatikim sa kanila nito dahil hindi naman ako masyadong mahilig sa mga sweet. Pero ito hindi masyadong matamis at sakto lang talaga yung lasa niya. Pagdating nga ng daddy ni Kyle, binuksan ko na nga kaagad tong siomay na to. Tapos pinatikim ko na din sa kanya. 8 pieces nga pala sa isang tab nito pero nakaisa lang yung daddy ni Kyle. So bali, naka 7 pieces ako. Nag-exercise pa ako noon, juice ko. Pero okay lang yon dahil hindi naman ako nagkakanin na sa gabi. Nung kinabukasan nga pagkatapos ng tournament nila Kyle, laban ko na nga yung mga pinagbihisan niyang jersey. Sa tuwing naglalaba ako, tinutulungan talaga ako ng daddy ni Kyle para daw mas mapabilis ako at hindi ako masyadong mapagod. Siya yung taga-dryer at minsan ay taga-sampay pa nga. Inusot ko na nga lang at hindi ko na winash. May bagyo kasing padating kaya naman ito naglaban na ako hanggat maaraw pa. Tapos biglang may dumating sa akin na parcel. Araw-araw naman talaga akong may nare-receive na parcel kahit wala akong ino-order. Yan ang buhay ng affiliate. Nung kinahaponan naman, nagsimba na nga din kami ni Kyle. Palagi na nga sumasama sa akin si Kyle kapag nagsisimba ako. Dati kasi ako lang. Maraming salamat po sa lahat ng blessings, Panginoon. Pagkatapos nga ng misa, may nadaanan nga talaga kami ditong nagtitinda ng mga keychain. Nalagpasan na talaga namin ni Kyle to pero inaya pa niya ako. Ay pagbibigyan nga lang daw siya nito. Tuwang-tuwa nga kay Kyle yung mga nagtitinda dito. Tinatanong pa nga niya ako kung ano yung maganda dito. Tinanong ko naman sa kanya kung ano yung favorite color nung pagbibigyan niya. Pink nga daw tapos may sinuggest nga sa kanya si Ma. Hindi na nga nagdalawang isip si Kyle at yun na nga yung kinuha yung pinakita ni Ma. Nung binigay nga sa kanya ng daddy niya na baon na pang merienda niya sana pinangbili pa niya nito, juice. Tinanong nga kung saan niya ibibigay, bigla na nga lang talagang napalingon sa akin si Kyle. Mga gantong bagay hindi ko naman pinagbabawalan si Kyle. Lagi ko din naman sinasabihan si Kyle at kinakausap na bawal pa ngang mag-girlfriend. Pwede yung friend lang or kaya naman may nakaka-chat siya. Pero sabi ko nga sa kanya hanggang dun lang yun. Saka na siya mag-girlfriend kapag kaya na nga talaga niyang i-treat yung na hindi sa amin galing ng daddy. Di rin naman tinatago sa akin ni Kyle kung sino yung gusto niya. Una niyang sinabi na yung girl nga daw yung unang nagkagusto sa kanya at naging gusto na nga din daw talaga. Sabi ko nga okay lang yung pa-crush-crush pero mag-aral muna sila ng mabuti. Nawa na nga pala muna ni Kyle yung homeworks niya bago siya matulog. Nung kinabukasan naman, umaambon nga nito at sobrang puti. Kaya naman sabi ko nga sa kanya, ipapasan ko na nga lang siya papunta sa may ibay. Yun lang, thanks for watching. Bye-bye!